Hello po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong Coach PD Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon po, ang gagawin naman natin ay ang aking notable game. So medyo marami po kasi nagre-request. So gumawa daw ulit ako ng video ng aking games, no? At ang napili ko pong ipakita ngayon ay ang aking laban sa isang international master from China na si International Master Libo. Ayan, ito po ay naganap sa Hong Kong International Open 2018. So, very important po itong game na to para sa akin kasi ito po ay last round ng tournament at ako po ay kailangan manalo para mag-champion or if not, mag-tie for first sa tournament na ito. Ayan, kaya ito po ang napili ko ipakita sa inyo ngayon. So, muli po, no, bago ako magsimula mag-analyze ng game, ako po yung humingi ng inyong suporta na kung maaari po, lalo-lalo na sa mga bago, na i-subscribe ang aking channel at hit nyo po yung notification bell para ma-update po kayo every time mag-upload ako ng bagong video. So ayan, so simulan na natin to, no? So ako po ay white at ang tinira ko po ay e4 and then may opponent played c5. Yan, Sicilian. Inaasahan ko naman yan. At ang tinira ko ay c3 o yung Sicilian Alapin, isang popular na anti-Sicilian opening. So may opponent played d5, kinain ko, and then queen takes d5, d4, and then may opponent play knight c6. Ayan, ito pong opening na to, medyo inaasahan ko na itong mangyari. Kasi before the game, dahil last round to, napaka-importante, pinaghandaan ko naman talaga ng gusto yung kalaban ko. So, sinili ko yung laro niya sa chess base at nakita ko na may mga ganitong game na siya. No? At na-expect ko itong mangyayari dahil marami din po akong game sa database na Sicilian Alapin at ito nga yung tinitira ko talaga sa ganitong linya. Kung mapapansin niyo po, medyo hawig po itong linya na to sa laro po ni International Master Coach Joel Banawan na ginawan ko ng Pinoy Master Notable Games. No? Knight C16 tinira niya. Black naman po doon si Joel. Ang tinira po ng kalaban ay Knight F3 at yun din po ang tinira ko. Ang pinakaiba lang, my opponent here played Bishop G4. Ayan. Kasi sa game na yon ang tinira po ni Joel ay Bishop F5. Ayan, medyo tricky. No? Kung gusto niyo pong malaman kung anong sunod-sunod na tira after Bishop F5, pwede niyo pong panoorin yung video na yun. Okay? Anyway, balik po tayo sa laro. Bishop G4 po ang tinira. Ayan. So, after Bishop G4, tulad nga na sinabi ko kanina, naghanda talaga ako. And before the game, aside po kasi sa tinitingnan ko yung tira ng kalaban, no? Pag nagpe-prepare ako, tinitingnan ko din yung game ko na nasa online or nasa chess base na pwede niyang silipin at mapaghandaan. So, nung nakita kong ganito yung tira niya, sinili ko kaagad yung mga laro ko dito sa opening na to, no? So, pagka Bishop G4, ang lagi kong tinitira dyan sa chess base ay Bishop E2. Yun. So, naisip ko kaagad na paghahandaan niya talaga yung Bishop E2. At hahanap siya ng malupit na tira dyan, no? Para gumanda yung position niya o maging mahirap para sa akin yung laro. Kaya ang ginawa ko po, nag-decide ako na kung ilihis ng konti yung linya, no? So while I'm preparing, nagtingin-tingin ako kung ano pa pwedeng gawin dito after Bishop G4. At may nakita nga po ako na isang magandang approach din. At eto po yung DXC5. Yun. So kinapture ko lang yung pawn. Ayan, medyo magulo na konti itong DXC4. Binibigyan ko siya kasi ng dalawang option dito eh. Yung isa, kainin niya yung queen ko, tapos kakainin ko yan syempre, and then we will play a game na one pawn up ako, pero hindi safe yung king. Alanganin yung position ng king. Or, kakainin niya na naman itong pawn, pero pag in-option niya naman kasi yung pawn na yan, meron ako mga tira na makaka-develop ako ng mabilis while attacking the queen. Isa na nga dito, Bishop E3. So, maalangan na naman yan. Pwede kang gumanon. Tapos, pwede akong mag-knight dito lang. So, idea, another threat na naman sa queen. So, makakalamang ako kahit papano ng development while attacking the queen, no? Kasi, nilabas na maaga yung queen niya eh. So, yun po yung binigay ko sa kanya na palaisipan. At ang pinili po ng kalaban ko after DXC5 ay yun yung queen takes D1. So, eto, medyo magulo na ng konti dahil kailangan kong dumipensa dito na maayos eh. One pawn up ako eh, pero maraming darating na atake. So, of course, kakainin natin yan. And then, Black Castle. So, eto talaga yung expect ko na ititira niya. So, pagka casting kasi, check yung king natin. So, persado to, magharang ng kabayo, knight D2. And then, dito po,
ang tinira niya ay E5. Yun. So, nakita ko na din yung E5. Yan po talaga yung isa sa inaasahan ko na posible o malaking porsyento na ititira niya talaga. Kasi nga, pagka E5, dalawa threat niyan eh. Una, gusto niya nang bawiin yung pawn sa C5. At pangalawa po, gusto niya nang mag-E4. Kasi nakapin yan eh. Nakapin yung knight, hindi makalis. Etong knight, nakapin din. Hindi niya makapture yung E5, no? So, talagang maganda yung idea ng E5. Pero syempre, tulad yan na sinabi ko, in-expect ko na yan. At sinilip ko na talaga yan kung ano yung magandang pwede kong gawin. At sa preparation ko, B4 po ang magandang tira. Pinabayaan lang ang E4. Ayan, so nag-E4 po siya, tinuloy niya. And then dito, okay lang kasi yan dahil meron po tayong H3 na tira. Ayan. So pagka H3 kasi, ang nangyayari dito, nakapin nga yung knight natin, pero in case lang, no, capturein niya to, edi kakapturein lang natin yung bishop. So, capture siya dyan, they capture. So, hindi na naging problema, no? Naging madali. Pantay lang yung pawn, tapos nawala yung pin. So, hindi tayo nalugi ng piyesa doon. Pag naman kasi umatras lang siya, eh, ganun pa rin, may G4 pa rin eh. Noon, pag capture siya dito, capture pa rin doon. So, ang ending, 1 po na palit tayo at hindi lang yun, medyo bitin to. Kahit na pangit po yung pawn structure natin dyan, bitin naman to. Tapos meron pa tayong 2 bishop. So, mamaya pagka king move ko dito, titikman na natin yan eh. No? Kaya hindi niya din pinili yon. Kaya ang pinili niya po ay pagka h3 ay kinapture niya na agad. So, after capture, pawn takes f3 and then, of course, e takes f3. So, 1 pawn up siya. Kasi hindi pa natin pwede itong kainin dahil nakapin. Kaya ang next move ko ay umalis po ako sa pin. So next move, idea is to capture the pawn on F3 para mag 1 pawn up tayo. Ayan. So dito po ang tinira niya po ay knight E5. After knight E5, dinipensa niya yung pawn. Kaya ang ginawa ko, nag-knight C4 ako dito. So ano bang idea ng knight C4? Okay, nawala po yung atake ko sa F3 dahil tinalo ko yung knight. Pero dahil dyan, may nabuksan na po yung bishop, may chance na makalabas. Kasi, ang naisip ko dito sa game na to, okay, pantay po yung pawn sa ngayon, pero meron po ako kasing double bishop eh. Example, pag kinapture niya yan, no? Magbi-bishop takes ako, so ayan, double bishop. At ang mangyayari, ang tulis mo ng bishop, no? Ang lakas kasi talaga ng double bishop. By the way, ang pangalan nga po ng chess school ko dito sa Bangkok para po sa inyo kalaban ay Double Bishop Chess Academy. Ganyan kasi kalakas ang double bishop, no? Kaya hindi niya pwedeng capturein basta-basta. Kasi pag kinapture niya, well, nawala nga yung threat dito, pero pansamantalang nawala yun eh. Yung bishop ko naman ang tutulis. Talagang mahirap depensahan. Kaya ang tinira niya po dito ay nag-knight g6 lang. Ayan. So, ang knight g6 idea is avoid exchange while preventing bishop f4. Kasi may mga idea na ako na bishop f4 eh. Bakit? Ano bang kaganda ng bishop f4? Kasi pag bishop d3, magkaka-check na ganun, grabe yung mga diagonals, no? Ang hirap nito para sa item. Kaya dito, since prevent niya yung idea ko na bishop f4 maya-maya, ang ginawa ko po ay nag-h4 lang ako. Simple lang. Ang plano ay palayasin yung kabayo na yan. Kasi pag lumayas yan, no, magkakaroon na ako ng square. At pangalawa pa po, bukod po sa makakatulak ko ng h5, may simple threat yan eh, na rook h3. Pagka rook h3 kasi, yun, matitikman natin yun, no? At hindi lang yan, may mga quick na development tayo with a check on bishop h3. So, kaya kailangan kong i-vacate o bakantihin yung h3 na square kasi magandang lagyan niya ng piyesa sa ngayon dahil dito sa f3 na pawn. Okay? So, kaya ang ginawa niya, plain event niyang itulak ko yung h5, kaya inunahan niya ako. Siya po ay nag-h5. So, pagka h5, I played bishop d5. Yun. So, kailangan ko na mag-develop. At dito po, ang idea ko po ng bishop g5 ay simple lang. Dinevelop po yung bishop while attacking. So, nakagain tayo ng tempo doon, no? Pangalawa, hindi niya naman kasi pwedeng harangan yan o ipalit yung bishop. Example, hinarang niya yan dyan. Meron pong, tuloy natin, no? Bishop dyan lang, meron tayong knight d6 check. So, ang knight d6 check, threatening knight f7 yan. So, hindi niya naman siya pwedeng capturein dahil pag kinapture,
capture muna tayo dito bago natin capture yung bishop. At quality up po ito. So, lamang dito, panigurado ang puti. Siyempre, hindi din pwede magharang ng knight kasi ganun din mangyayari. So, knight e. So, hindi niya din pwede italon yung knight sa f6 kasi pagka knight f6, ang plano ko talaga dito, eto lang simple. Rook h3 and then kakainin na. And then, andun pa rin yung pressure to bishop. So, ang hirap na po dito para po sa black. Kaya, ang ginawa niya, pag after bishop g5, nag-f6. So, maganda naman, f6, inaatake niya yung bishop. So, pasado po ako umatras, lumayo ako dyan. And then, dito, medyo sugswang ng konti yung datingan ng posisyon. Kung titingnan nyo, hindi makatalong to dito kasi lagi ako may check. No? Ang pangit naman, pag tumalong ka dyan, walang threat na development. Kaya ang ginawa niya, tumalong po yung knight sa gilid. Ayan. O, eto, maganda idea ng talon niya ng knight. Meron siya dito ngayon, knight g4. No? So kaya niya tinira yon. Pero dito, ang tinuloy ko na yung development ko. I played bishop d3. So, inatake natin ngayon tong kabayo. So, tong kabayo, kung mapapansin nyo, nakulong po yan. Persado yan mag-knight e5. Bakit ba knight e5? Kasi nga, pag pumunta nga siya dito, ano ba mangyayari dito? Ganito ulit, may check na naman. So, pag tumakbo siya, pwede kang kumapture na dito. Tapos, gumano, no? Knight f7. Quality up tayo dyan. So, lamang na naman yan. Hindi pwede. Kaya ang ginawa niya po ay tumalong po siya sa gitna. Ipinalit niya yung kabayo sa aking kabayo. Yan. Kaya lang dito po, mas mararamdaman na natin yung double bishop natin dahil medyo mau-open yung posisyon. Kaya ang ginawa ko po dito, kinapture ko na yan. So, pagka-capture niya, ayun na nga, bumalik ako sa bishop g5. Kasi, wala na siyang pangharang At isa pa, wala naman talaga itong ginagawa dito. Dumidepensa lang sa pawn. Dahil naharangan naman siya ng pawn dito no? So, dumidepensa lang sa pawn. Yan. Kaya, nag-bishop g5 ako. So, attacking the rook on e8. Yan. So, medyo nalilimitahan na yung square ng Torre na to. Sa ngayon kasi, ilan lang pwede niyang punta, no? Isa. Dalawa. Tatlong square na hindi siya makakapture. At alanganin pa, isa-isay natin, no? Pag pumunta siya dito, may tira po na ganito lang, capture. Ganun, quality up na naman. No? So, ang tutulis ng bishop, grabe. Wala siyang magawa. Kaya nag-decide siya dito. Ngayon, after that, syempre, hindi natin tatantanan yung Torre na yan. Nag-bishop b5 ako. Medyo papaliitin na natin yung mundo ng Torre. Wala na talagang kasi siyang mapuntahan So, may laki na yung chance na matrap natin to. So, dito po, after bishop b5, nag-rook e7 lang siya. Ngayon, magtataka kayo, bakit pinakain, no? Bakit hindi po siya nag-rook e6, no? Ang rook e6 kasi, baliwala din dahil meron akong rook d1. At ang threat po ng rook d1 ay chumek dito. At ngayon, wala namang mapuntahan po yung Torre. At let's say, iiwas man siya doon. Let's say dito, medyo alanganin to kasi may check sa baba. Pag akyat mo, no? Do-double up lang natin yung Torre, gusto na natin matihin. So, talagang alanganin yun. Kaya ang ginawa niya po, binigay niya na lang. Ayan. So, tama naman kasi. Ngayon, pagka rook e7, hindi ko kinain yan. Kasi pag kinain ko yan, mabubuhay siya Example, no, pag kinapture natin, quality up tayo ngayon, pero medyo hirap ng konti. Kasi unang-una, threat to. Tapos may threat pa siya dito. So yung knight, umatake dito. Matatide up yung Torre natin kakadepensa No? Though lamang pa rin to, kaya lang, bakit ko po papahirapan yung sarili ko kung may mas madali naman, no? At ang nakita ko po dito ay rook a d1 lang. Yan. Kasi medyo madali ito dahil tied up naman yung Torre. Wala namang mapuntahan yan. Hindi naman makaiwas yan Example, nagtangka siyang umiwas dito. Mati siya. Diba? Hindi po yan makakaiwas at wala siyang ibang pwedeng gawin. Example, dito naman siya sa kabila umiwas. Ganun pa rin. Actually, pwede kong kulungin itong Torre nito na ganito lang. Diba? Kulong pa rin siya. Hindi naman to pwede dahil may check. So, ang ibig ko lang sabihin dito, wala talaga siyang magagawa para mailigtas ng Torre according po sa na-analyze ko. Kaya ang ginawa ko ay rook a d1 lang. So, ang ginawa niya,
nag-knight g4. Hindi niya na tinakang iwas kasi nga baliwala din. Ngayon, kumounter na lang siya sa f2. So dito po, sinimplihan ko na lang, nag-rook d2 ako. So depensa lang. Pero ang pinaka-idea talaga niyan, hindi naman talaga depensa. Gusto ko mag-double up para papasukin ko siya sa rook d8. Ayan. So dito po, nag-a6 lang siya. Ayan. So pagka a6, inaatake yung bishop ko, pwede naman ako umatras. Okay lang. Kaya lang, medyo tingin ko babagal kasi makaka-rook na dun makaka-depensa pa Kaya ang ginawa ko dito, binigay ko yung bishop and I simply played rook d1. Pinakain ko lang yan. Sabi ko, marami sa bahay niyan. So dito papansado niya pong kainin yan. Kasi pag di niya kinain yan, baka mamati na siya. Example, no? Ano bang pwede niya itira dito? Bumalik lang dito. Ayan, example, gumanyan, no? Ano pang pwede mangyari? Pwede tayo mag-check. Saan siya pupunta? Dito lang. Dito, baka pwede nang simplihan na lang natin Kahit umatras na lang yung bishop Dito siguro, pinakamaganda, bishop f1. With the idea of dito po, dilipat sa a3. Ngayon, ano bang pwede niyang gawin dito? Example, nag-try siyang ipalit na lang yung atore para lumuwag-luwag yung sitwasyon niya ng konti, kakapture lang po natin yan. So, pagka-capture, pesado to, and then after that, bishop h3. Yun, pamatay na tira. Atake na yung kabayo, umalis ng kabayo, and then after check, mate. Ayan. Kaya hindi po pwede na hindi capture-in. Kaya dito po, kinapture niya na yung bishop. So, pagka-capture niya, of course, check tayo, and king move. At ayan na nga, kakapture na natin yung tore dahil nakapin po siya. Ayan. So, dito po, persado niya, capturein yung bishop. Ngayon, pwede natin capture din yung tore at sigurado namang winning ito. And then, capture din doon. Mamaya, double quality up ang lalabas. Pero ang pinili ko po ay medyo simple lang. Kasi, sa chess kasi minsan, hindi naman kailangan na maraming lamang. Ang kailangan lang, pag lamang ka na, less counter-attack para sa kalaban. Ibig sabihin, isi-simplify mo. Yung hindi na ganun kagulo, hindi na ganun kahirap laruin. No? Kaya dito, ang tinira ko, hindi ko na kinapture yung tore. Pag kinapture ko tore, buong tore makakapture ko. Ang kinapture ko lang yung bishop. Nag-rook check lang ako. Nag-king c8 siya, and then kinapture ko yung bishop. Hindi po kasi pwede dito yung king c6. Mamamati po kasi yun yung few moves dahil capture. Ayan, threatening mate na po sa rook d6. Or if not, pupunta man siya dito para nung depensa, mag-rook d7 naman ako. So, mahirap na din talaga. Kaya ang ginawa niya, bumaba siya. So, pagkababa, kinapture ko. And then after capture, rook d8. Ayan. So, pinapalit niya pa yung tore. Dito, sa tingin ko, kahit anong itira ko, panalo na. Pero syempre, sabi ko nga, minsan, isipin natin yung pinakamabilis o pinakamaganda kung saan less yung counterplay. Para talagang hindi ka na magkakaproblema sa laro. Kasi minsan, no, sa laro, hindi lang naman position usapan. Meron time pressure din, meron ding mga nerves, medyo pag ganitong napaka-importante yung laro, minsan sa sobrang kaba mo, baka mag-blunder ka pa Hindi mo makita yung mga tamang tira. Kaya simplihan mo na lang. Wag mo nang paguluhin. Dito po, hindi ko kinapture agad. Kasi pag kinapture ko agad, no? So, capture dito, siguro capture din. Capture siya dito. Medyo manggugulo pa siya ng konti kasi dalawang pass mo Winning ito, panigurado. Kaya lang hindi ito ganun kadali na. Baka magkamali pa tayo. Kaya ang ginawa ko, sinimplihan ko na rook dito lang. Yan. Pero simpleng malupit ito, no? Kasi po, eto pong simpleng malupit na to, sinusugsuan ko siya. Ano bang nangyayari ngayon? Dinidepensahan natin to. Ang pinakaiba kasi ngayon, pag kinapture niya yan, pag siya yung kumapture, king takes, king move tayo, kinapture niya to, lumapit yung king natin. Tapos yung king niya medyo malayo-layo, no? Siguro, pwede na natin tong capturein lang, no? And then, pag pumunta doon, capture ulit. Ayan. So, and then, wag tulak. Ayan, nalapit ng king. Napakadali na nito mong ipanalo. Yung tore, mamaya, manlilimas na lang ng pawn yan. Ubusin niya lahat ng pawn. Kaya dito, hindi niya po kinapture. Ang ginawa niya, ay nag-relax mode lang din siya. Nag-G6 lang. So, after G6, tumira po ako ng rook E6. Inatake ko yung pawn. So, gusto ko pa rin siyang capturein niya dahil pag kinapture niya, lalapit yung king natin, no? So, hindi niya pa rin kinapture. Ang ginawa niya, dumipensa. So, pag depensa,
Pinapahirapan pa ako ng konti ah. Ang ginawa ko, bumalik ako. Dahil may nakita akong isa na namang magandang idea, kaya ako bumalik ha. Dahil pag balik niya, at yun nga yung ginawa niya, bumalik siya, meron pala akong A3 na tira. Ang A3 po ay parang semi-subswang ang nangyari. Kasi kung titingnan niyo mabuti, persado siya kumapture eh. Pag kasi umalis siya, yun yung ginawa niya, umalis siya eh, nag-rook F8. Pero ipapakita ko na, example, ibang tirang ginawa niya. Pag nag-knight move, libre to. No? Pag nag-king move, libre yung tore. So, hindi siya pwedeng tumira dito sa part na to ng board dahil libre din yung tore. Kaya ang worst move niya lang, alis yung tore. No? So, umalis po yung tore, nag-rook F8. Bakit mali yun? Kasi pag nag-rook F8 na, meron na po akong rook D7. Ayan. So, after rook D7, medyo madali na ito. So, ang ginawa niya, nag-knight takes F2. So, nanggulo pa siya. Rook C7 check. Ayan, tuloy-tuloy na po ito. King move. And then, rook check. So, persado siya. King E8. And then, rook G7. Threatening mate on C8. Ayan, mamatihin natin siya, no? So, persado siyang bumalik. Pagkabalik, capture. So, mati na naman sa B8 ang threat. So, dinikitan. Lumayo ako. Mate sa A8. So, dinikitan niya ulit. And then, rook B7. King C8. And then, C6 was played. After that, kasunod nito, mati na. Kaya, ang tumira pa siya eh, nag-rook F6, and then rook A8, checkmate. At yun na nga, natapos na yung laro. At napakasaya ko after the game. Medyo worth it yung naging preparation ko dahil naipanalo ko. At yun nga, after the tournament, dalawa po kami na nag-tie for first. Kaya nga lang, natalo po ako sa tiebreak, kaya nag-second place lang. Pero at least tie for first, no? Ayan, so sana po may natutunan kayo, no? At kung nag-enjoy po kayo, huwag niyo pong kalimutang i-share yung video natin, no? At i-hit niyo na din po yung like button. At talaga pong ikatutuwa ko po yan dahil malaking tulong po yan para sa tulad ko na small YouTuber. At before I end the video, gusto ko lang pong batiin yung mga nagpapa-shoutout. Unahin ko na po si Jeffrey Lee Diaz. Ayan. So, nanood po siya ng endgame video natin. Sabi niya, marami siya natutunan. Kay Remel Ramirez. Ayan, si pare. So, talagang nanonood to sa malaking flat screen smart TV. Sinan niya sa akin yung picture. Lupit. Si Michael Kulasing. Ayan, regular din na nanonood sa atin. Taga dito siya sa Bangkok. At si Samuel Sindingan, si Sam, yan, teammate ko po si Sam sa National University. Siya po ay isang engineer, yan, malupit din yan. Ayan, so, sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking channel. Ito po muli ang inyong biyaherong coach, PD Master Daniel Causo. Marami pong salamat. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Bye-bye.